Yung topic po natin ngayon is yung tinatawag nating C# input method. Sa input method, for example, sa input method, ito yung pag-aano, yung paglalagay natin ng variables doon po sa object kung saan yung program naka-run na. Okay, wala po itong pinagkaiba halimbawa dun sa Python na pinag-aralan natin, tapos C++ saka sa Java, yung last sem. Okay? Sa C#, parehas lang din po ng ibang programming language. Kaya niyang kunin yung data ni user once na halimbawa niran mo yung program. Okay? Naririnig po ba ako? Opo, sir. Yes, sir. Okay? Yun po, wala naman din siya pinagkaiba. For example, nakapag-run ka ng program. Tapos si program mo is humihingi siya, 'di ba may mga objects tayo na wala pang value, humihingi siya ng data from user. Kung sino yung gumagamit ng program. Then ikaw naman, halimbawa si user, bibigay mo kung ano yung hinihingi niya. Depende doon sa instruction na ilalagay mo kasi ikaw yung magpo-program. Ano bang data yung hinihingi mo? Doon po pumapasok si input method. Nagagalaw lang yung program or mag-e-execute yung program once na nagbigay ka na ng data. Kasi yung data na ibibigay mo, halimbawa, gagamitin niya yun as variable. Siyempre, kung halimbawa manghihingi si program ng data or ng variable, kailangan meron kang instruction. Okay, malinaw yun. Kasi once na halimbawa, yung sinet mo na variable sa tatanggapin ng program is dapat numbers. Eh, ang ginawa ni user dahil sa hindi ka nagbigay ng instruction kung ano ilalagay, naglagay siya ng string. So, ano yung nagiging resulta? Nagkakaroon po ng error. Okay? Kapag gagawa ka halimbawa ng program na humihingi ng tinatawag nating input mula dun sa user, kailangan bigyan mo siya ng magandang instruction. Yung malinaw para hindi nagkakaroon ng problema. Okay, kasi 'pag binalidate or kinompile ng compiler 'yan, halimbawa nung IDE, automatic na nagkakaroon ng error. Kasi nga hindi compatible yung data na ni-input ni user dun sa specific line of codes na dapat same dun sa hinihingi niyang variable types. Okay, yung last meeting about variables, tinuro ko sa inyo kung ano yung 2 types of variables. Okay, kung ano yung mga technique. Halimbawa lang na descriptive yung gagawin mong ano, magde-describe ka lang ng numbers pero walang numerical value, kailangan i-convert mo siya ng string. Kapag gusto mo naman ng may numerical value, declare mo siya ng integers. Okay? Ngayon po, sa example natin, naka-post na to dun sa may post section natin sa may ano, sa may Teams. Okay, pwede niyo siyang i-copy paste. Then i-try niyo muna, halimbawa, yung gagamitin ko ditong ano, application, yung .NET editor. So may mga gumagamit ng computer, ito po yung gamitin nyo kasi nagkakaroon ng error sa ibang ano, IDE. Okay? Meron tayong dalawang way kung paano tayo mag-input ng data. Okay? Sa C#. Kasi halimbawa, dalawa yung variable types natin, yung tinatawag nating string para sa mga letters, then int para naman sa numbers. So dalawa sila. May pagkakaiba. Okay? Una, halimbawa, gawa tayo ng ano, C# program using system, okay? Para sa API, system, marami tayong pwedeng ilagay diyan throughout sa subject na 'to, pag-aaralan pa nating iba. Parang C++ din naman siya, 'di ba? Yung IOStream, include, marami pang iba 'yon. Okay, namespace, maghahawak ng mga words nyo. Okay, halimbawa gagamit kasi tayo ng writeLine, method writeLine para makapag-present tayo ng mga letters. Then class, pangalan ng ano natin, class name, okay? Siya yung kabuuan ng program, pangalan ng program nyo. Example, class program, yan yung pangalan ng program na to. Okay, static void main string args, declaration tayo ng body of program. Okay, sa baba niyan, open parenthesis, dito na nakalagay yung body ng program nyo. Dito na kayo maglalagay ng laman. Okay? Halimbawa, paano tayo tatanggap dun sa program natin ng variables from input ng user? Okay, magbigay ka muna ng instruction para malaman naman ni user kung ano yung dapat niyang ilagay. Kasi kung wala kang bibigay na instruction, okay, nakablanko yung program mo.
Example, okay, na instruction. Mag-print ka lang, simple print ng instruction, console.writeLine, enter your name. Okay, unang lalabas dito is enter your name, tapos anong mangyayari? Okay, dito na po tayo or dito nyo na ipe-perform yung tinatawag nating input method. Okay, declaration muna tayo kung ano yung tatanggapin nyo. Kung ano yung tatanggapin nung mismong program nyo. Unang-una, declaration tayo ng types of variable, for example, string. Then yung identifier natin, name, na siya yung maghahawak nung i-input ni user as variable, assignment operator, equal sign. Tapos yung method natin, console.readline, open close parenthesis. Okay, then semicolon, end of syntax. Tapos na yung syntax natin dito sa line na to. Okay, pag string console.readline. Yun lang po. Para makuha mo yung text na i-insert ni user. Then halimbawa naman gusto mong palabasin kung halimbawa kung nakuha ba talaga or napunta kay name, yung itatype ni user, i-print natin yung pangalan or yung laman ni identifier natin na ginamit natin. Sa sa example na to, si name yung ginamit natin as identifier. Okay? Console.writeLine, and for example, gusto mo muna ng explanation bago yung ma-print yung laman ni ni name, nagamit nating identifier para ma-save yung input ni user. Okay? Your name, gagamit tayo ng plus sign, operator, na mangyayari, si text dito na your name is, okay, katabi niya yung value ni name na kung ano yung i-input pa lang ni user. Okay, so ibig sabihin blanco pa lang po ito. Depende pa yan kung ano yung i-input ni user. Nakuha po ba? Sir, tanong. Ano po? Yun dun, sir, sa string name. Paano ako, sir, saglit, sir? Nabablock, sir, eh. Nakamas ka kasi. Ayan. Pero, yung sa string name console.readline, ba't yung open close parenthesis, sir, isa lang? Tapos dun sa dalawa. Mamaya na, wala pa tayo dyan. Ito naman. Pupunta tayo dyan. Okay. Okay naman dito tayo sa sa string. Wala naman tanong dito sa part na to. Wala po. Wala na, So, sir. okay. So, naiintindihan naman lahat. So, makakapag kayo makakakuha kayo ng string data. Tapos dito naman po, yun, sa tanong ni Joshua kanina, dalawa yung types natin ng variable. Una yung string, ngayon naman po, int naman tayo, integers. So, hindi po sila parehas. Kung sa string, letters lang po yung kukunin natin. Sa int kasi, meron tayong tinatawag ng numerical value. Sa numerical value, may mga process yan. Okay, nagkakaroon siya ng laman. Hindi lang siya magde-describe kasi gagamitin niyo yung mga numbers para halimbawa sa computational nyo. Arithmetic man yan o kaya kung ano-ano conversion. Okay? Kaya magkaiba po sila. Yun nga, yung napansin ni Josh. Yan, halimbawa kung dito, read line lang, dito po, meron pang extra line. Halimbawa ito. Okay? For example, kung numbers naman po, halimbawa, kapag numbers, unang-una, kailangan mo pa rin po ng instruction. Ano ba yung ilalagay ni user? Okay? Kung numbers yung ilalagay ni user, magbigay ka ng instruction na dapat yung instruction mo is kumukuha ng numbers. Kasi minsan, halimbawa, magbibigay ka ng instruction, hindi maliwanag. Ano ba yung kinukuha? Pag sinabi natin kinukuha yung birthday, okay? Date of birth. Anong instruction? Sinabi mo lang na date of birth. Ano papaanong format? Month ba yan o numbers lang? Okay, sa pagbibigay ng instruction kapag kukuha ka ng numbers, linawin nyo. Magbigay kayo ng format. Okay, kung halimbawa numbers lang, bigay kayo ng example sa baba. halimbawa, /dd, di ba? Yung sa day, tapos /yyyyy para sa year. Kung halimbawa naman kasi kung wala kayong instruction, mahihirapan naman si user. Anong format yung ibibigay niya para sa date of birth? Lalo na kung halimbawa, tina-type mo lang yung data. Okay, sana kung GUI, click mo lang yung halimbawa yung, di ba, yung calendar, click mo, edi okay na. Okay?
Yun po yung sinasabi kong linawin niyo yung instruction. Baka mamaya sa paggawa niyo ng program, hindi alam kung papaano siya maglalagay ng data. Okay? Sabagay kapag kinonvert naman natin siya sa HTML, kayang-kaya niyo naman 'yun. Okay, sa pag-int naman po kapag numbers, hindi sila halos parehas ni string. May magdadagdag po. For example, console write line, enter your age. 'Pag sinabi nating enter your age, yung edad niyo, numbers 'yan, matic na. Okay? Int, declaration tayo ng types of variable for integers, then identifier name. Age, assignment operator equal sign, okay? Convert that to int 32. Okay? Kailangan kasi nating i-convert yung string as numbers. Okay? Para ma-compute natin yung numerical value for int. Okay? Ito po is methods name na. Hindi na po natin siya pwedeng baguhin, hindi na po natin siya pwedeng dagdagan. Declaration na po talaga yan kapag numbers yung kukunin mo. Okay? Yan po yung ano niya, algorithm niya. Kailangan na lang natin sundin. Tapos declaration tayo nung console readline. Kasi kukunin din naman natin yung ide-declare ni user. Nasa loob siya ng parenthesis, open parenthesis, then console.readline. Okay, kailangan mo ulit ng open close parenthesis, then kailangan mong i-close yung inopen mong parenthesis. Kaya nakakulong si console.readline sa loob ng open close parenthesis. Then end of syntax, semicolon. Tapos kapag halimbawa naman, ipiprint natin yung makukuha nating laman, okay? Katulad lang din po dun sa may string natin sa taas, console.writeline. Kung gusto niyo maglagay ng text dito sa loob, your age is colon, okay? Nakapaloob yung quotation doon sa text na ilalagay mo, assignment operator, okay? Plus, then yung value ni identifier, age. Okay? So magpiprint siya. Sample, i-run natin tong program. Dito sa IDE, siguro magkakaiba tayo. For example, sa mga gumagamit ng cellphone, kapag gumagamit ka nitong IDE na tong .NET, dito ka magde-declare sa may sa far right side. Okay? For example, ang i-enter mo kasi muna is your name. So mag-enter tayo ng pangalan. Okay? Halimbawa, Darwin. Then sa baba, ang hinihingi niya, age. So bigay tayo ng age. Halimbawa, 21. Then i-run natin yung program. Okay? So kung makikita nyo, hindi ako dito sa console kasi yun yung setup netong IDE. Okay, kailangan dito talaga. So ang mangyayari dyan, okay, declaration muna ako ng pangalan. Kung makikita nyo dito, nag-highlight siya, Darwin. Then sa age naman, for example, 21, lumabas siya 21. Okay? Nakuha po ba no example? Kapag halimbawa naman, mali naman yung nilagay natin. For example, sa age, hindi number ang nilagay mo. Ang nilagay mo letters. Halimbawa, 40. Then run ulit natin yung program. Okay? Nagkakaroon siya ng error. Bakit po? Tinatanggap niya kaya lang may error. Input string was not in a correct format. So ibig sabihin po, mali yung nilagay ni user. Okay? Yun lang, hindi natin siya makita kung anong line siya mali. Pero at least, pinakita lang niya na maling format yung ginawa mo. So, ibig sabihin sa pag-i-input lang ng variable. Hindi ko kasi kabisado tong IDE na to. Pero at least nagre-reflect siya kahit paano. Nakuha po ba yung sample natin ngayong araw? Input method. May tanong po ba? Sir, Ano po? yung sa int, sir, convert, ano yun, to int Convert to int 32? malaking I. Opo, malaking I, NT 32. Ganyan na Nandito talaga yan. yan, sir. Opo, ganyan na po talaga. Nandito na yan. Pinost ko na dito sa may ano natin, sa wall. Okay, copy paste nyo na lang po kung gusto nyo ng example. Sir, paano i-download yung C#, sir? Anong C#? Ito? FTL mo, sir. Download yun, type nyo lang po, search nyo lang .NET editor. Tapos yun na po yung lalabas. Sana all na gana. Gano'n yan.
Nag-update ka ba ng Windows mo? Yes, sir. Di ba pinakita ko sa'yo, sir, updated na. Try mo ulit mag-update kasi minsan may ano yan eh. Ito. So, ito. Download.NET Editor 0.1.4. Pero pwede naman kayong gumamit ng ibang editor wala namang problema eh. Basta Anong C# yung gagawin nyo. Walang problema kahit anong editor gamitin nyo. Di sir, sa NetBeans ba sir meron na yun sir? Sa NetBeans? Meron ba? Wala. Java to eh. Nakaset up lang to sa Java eh. For Java lang talaga siya sir. Hindi. Kasi di ba pag nag-download ka ng installer ng NetBeans, may mga naka-check doon kung ano yung gusto mo i-install. Java lang naka-install dito eh. Kayo, bahala kayo. Wala namang problema sa akin eh. Ang titignan ko pa rin naman dyan di ba? Ang titignan ko pa rin naman dyan yung program nyo eh. Yun nga lang, dapat gumana din sa akin kung tama yung program nyo. Wala namang pinagkaiba yan. Okay? Yun lang naman yung ano natin. Wala. Ikaw, Macpel active ka dito. Pagdating sa hindi ka nagpapasa ng activity, sasapakin kita eh. Sir, nagpasa ako sir ng iba sir. Walang mga laman, lalo na sa animation, wala. Java din wala. Ang gagawin ko, class, ganito po. Maglalagay ako dito kasi mag-activity tayo ngayon. For week 3. Okay? Maglalagay ako ng folder. Week 3. Yung week 2, ang pinagawa ko sa inyo is parang value data, kaya lang may nakalagay na text art. Para at least naman may buhay naman yung program nyo. Okay? So ngayon naman po, ang gagawin nyo, okay? Gagawa kayo ng chatbot. Sample. Okay, ng chatbot. Halimbawa, sa mga object nyo, for example, di ba mag-i-input tayo? Mag-i-input kayo, halimbawa, ikaw si user. Mag-i-input ka ng pangalan mo. Sa first instruction, hello. Siyempre, may text art ka. Halimbawa, may banner kang ginawa using text art. Okay? Para at least naman may buhay naman yung program. Tapos, halimbawa, nakasulat dun sa baba, hello. What is your name? I want to be your friend. Okay? Tapos, nakasulat dun, what is your name? So, dapat type mo halimbawa pangalan mo. Okay? Macpel. Tapos, tinype mo yung Macpel. Pag halimbawa, okay, tapos susunod doon, Macpel. Hello, Macpel. 'Di ba? I'm Simsimi. Ganyan. Ganon. Tapos, how old are you? I am 12, 'di ba? Tapos, yan. Tapos, pwede kayong yung parang where do you live? Sabihin nyo, Bacoor. Tapos, sabihin nyo, Bacoor is a nice city. Gawa kayo ng chatbot. Kaya lang yung mga nakasave na text o kaya dun sa mga i-input mo, kailangan masave siya sa identifier o yung tinatawag nating object name. Okay, masisave siya doon. String number saka string, integer saka string. Okay, kailangan mapakita niyo siya doon. Okay, pagandahan po ng gawa. Saka kailangan ma-implement yung input method natin. Baka kasi mamaya pangalan saka edad lang yung i-ano mo, lahat doon puro set text na o yung write line na. Okay? Huwag naman ganoon. Kailangan mapakita nyo talaga yung input method tapos masisave yung mga input method sa natin, tawag dito, sa identifier natin. Kasi yung topic po natin this week 3 is about C# variables saka input method. Nakuha po ba? May tanong? Yes, sir. Okay. Wala na, sir. Tignan natin yung week 2 kasi yung mga nagpasa na. Okay, ito yung mga mababait. Kasi nagpasa na. Na sana hindi nila kinopya sa mga klase nila. Okay? Yan lang naman, di ba? Yan, halata namang mga hindi nagkopyahan yan eh. Nababaguhin lang yung pangalan, yung class name. Oo. Di ba? Parang ginawa nyo sa Java. Nangungonsensya ako. Halata naman, di ba? Okay, huwag niyong gagawin yan sa C#. Ang taas na kasi sana ng grade nyo. Baka mamaya bumaba naman. No? Okay. Sige po.